Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Super Charlie. Halina't simulan na natin. 50 taon na ang nakalipas, isang bulalakaw ang tumawid sa planeta Earth, naglalabas ng mahiwagang berdeng enerhiya. Sa mga oras na iyon, isang grupo ng magkakaibigan ang nagkakarera, at ang mga huling kalahok ay sina Infurio at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Anton. Pag-umpisa pa lamang ng karera, agad na nanguna si Anton, ngunit todo kayod si Infurio upang makahabol. Nang makita ni Anton na papalapit ang kanyang kapatid, pinaganya niya ang isang lag-ari at pinutol ang bisikleta ni Infurio, dahilan upang ito'y bumagsak sa gitna ng daan. Tila ba tapos na ang karera, ngunit biglang napansin ng dalaga ang isang usok mula sa bulalakaw na pumasok sa kanyang katawan. Dahil kontrolado ng isang hindi kilalang puwersa, naibalik ni Infurio ang mga piraso ng kanyang bisikleta at muling sumabak sa karera, mas mabilis pa sa dati. Nang malapit na si Anton sa finish line, humarurot si Infurio at itinulak ang bisikleta ng kapatid papunta sa isang burol. Nawalan ng kontrol ang binata at bumangga sa pintuan ng garahe, habang si Olaf, ang kanyang kaibigan, ay nagmamadaling tumulong. Ngunit naging mas malakas si Infurio sa tulong ng kapangyarihan ng bulalakaw at sinabi niya na simula ngayon, kailangang sundin ni Anton ang lahat ng kanyang utos. Sa kasalukuyan, isa ng siyentipiko si Anton, at ang bago niyang imbensyon ay isang makinang kayang sumipsip ng enerhiya ng bulalakaw na nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang kapatid. Ayon sa kanyang kalkulasyon, dumadaan sa Earth ang bulalakaw kada 50 taon. At kung magiging maayos ang lahat, makakaganti na siya kay Infurio. Samantala, ang kanyang kapatid ay isa ng supervillain na nagsusuot ng teknolohikal na kasuotan upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, at ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa paggawa ng krimen. Naniniwala si Anton na malapit na ang katapusan ng lahat ng ito habang papalapit ang bulalakaw sa planeta. Habang nangyayari ito, sabik na naghihintay ang isang batang si Will sa kapanganakan ng kanyang nakababatang kapatid na si Charlie. Habang naghihintay, kinukuhanan niya ng video ang kanyang buhay kasama ang kanyang ina na isang manunulat ng libro, ang ama niyang pulis, at ang nakatatandang kapatid na si Wira. Mahilig si Will sa mga superhero comics at ikinukwento ang kanyang karanasan sa paaralan kung saan madalas siyang pahirapan ng 3 bully. Buti na lamang at madalas siyang iligtas ng kanyang ama na abalang lumalaban sa mga kriminal sa lungsod. Ang pinakahuling kaso ng ama ay tungkol sa isang nakamaskarang kriminal, na hindi niya alam ay si Infurio pala. Kinabukasan, dumating na ang araw ng kapanganakan ni Charlie, at nagmadali ang buong pamilya sa ospital. Sa kabilang dako ng lungsod, sina Anton at Olaf ay naghihintay sa pagdating ng bulalakaw. Nang dumaan ito sa kalangitan, sinubukan ng siyentipiko na paganahin ang kanyang makina upang masipsip ang enerhiya nito. Ngunit nabigo ang makina, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagbago ng direksyon ang bulalakaw at dumaan sa tapat ng bintana ng ospital. Sa mga sandaling iyon, ipinagdiriwang ni Will at ng kanyang pamilya ang pagdating ni Charlie at pinatulog siya sa kanyang kuna, hindi namamalayang nasipsip ng sanggol ang enerhiya ng bulalakaw. Sa laboratorio, galit na galit si Anton sa pagkabigo ng kanyang imbensyon at napagtantong kailangan niyang maghintay ng isa pang 50 taon. Ngunit may naisip siyang ibang plano, babaguhin niya ang makina upang masipsip ang kapangyarihan ni Infurio at siya ang maging bagong supervillain. Kinabukasan, naghihintay si Will na sunduin siya ng kanyang ama mula sa paaralan, ngunit lumipas ang ilang oras at hindi ito dumating. Napilitan siyang umuwi mag-isa at nasalubong ang mga bully na agad siyang binugbog. Pag-uwi niya sa bahay na may pasa sa mata, nagtanong siya kung nasaan ang kanyang ama ngunit abala ang lahat sa pag-aalaga kay Charlie. Lalong lumala ang kanyang pakiramdam nang matuklasan niyang inilipat ang kanyang gamit sa lumang opisina ng kanyang ama at ibinigay ang kanyang silid kay Charlie. Dahil sanggol pa si Charlie, hindi niya ito makalaro at naramdaman ni Will na tila naisantabi siya. Habang nagrereklamo siya sa kanyang mga magulang, hindi niya napansin na ginagalaw na ni Charlie ang mga laruan gamit ang kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, natulog si Will sa kutson sa opisina at hindi sinasadyang nahulog ang isang papel tungkol sa kaso ng nakamaskarang magnanakaw. Dahil hindi siya makatulog, inayos niya ang mga dokumento at natuklasan ang pattern ng mga krimen, kabilang ang susunod na target na pagnanakaw. Agad niyang sinubukang gisingin ang kanyang ama upang sabihin ito, ngunit masyado na itong antok mula sa pagbabantay kay Charlie. Dismayado, nagpasya si Will na imbestigahan ang krimen ng mag-isa. Dahil kailangang tapusin ng ina ang kanyang libro, napilitan si Will na isama ang sanggol sa kanyang lakad.
Samantala, matagumpay na binago ni Anton ang kanyang makina at ginawa itong isang upuang kayang sumipsip ng kapangyarihan ng superhuman. Nais niyang subukan ito kay Infurio, ngunit dumating agad ang kanyang kapatid at sinabing may bago siyang natuklasang kapangyarihan. Ipinakita ni Infurio ang kanyang bagong kakayahan, isang force field na kayang paliitin ang kahit anong bagay. Sa kasamaang palad, nataman ng kapangyarihan ang makina ni Anton at lumiit ito ng husto. Samantala, dinala ni Will si Charlie sa warehouse kung saan mangyayari ang krimen. Sa loob, nadatnan nila ang mga lalaking naka-uniformeng parang waiter at nagnanakaw ng mga elektronikong gamit. Sinubukan ni Will i-record ang lahat sa cellphone, ngunit umiyak si Charlie, na siyang nakakuha ng atensyon ng mga kriminal. Tinangka ni Will na itago ang sanggol sa mga container ngunit nadiskubre sila ng isa sa mga magnanakaw. Sa kabutihang palad, ginamit ni Charlie ang kanyang kapangyarihan para itaas ang lalaki sa kisame at pagkatapos ay ibinagsak ito sa sahig. Lumapit ang mga kasamahan nito upang tingnan, ngunit muling gumising si Charlie ng panibagong kapangyarihan, naglabas siya ng liwanag at ginamit ang magnetismo upang tanggalin ang mga baril ng mga kalaban. Lumapit pa ang isa pang magnanakaw upang kuhanin ang sanggol, ngunit ginamitan siya ni Charlie ng malamig na bugzo sa mukha. Habang papatakas ang isa pang kriminal na may forklift, ginamit muli ni Charlie ang kanyang kapangyarihan upang itapon ang forklift at palayasin ang lahat ng kalaban. Matapos ang labanan, labis ang paghanga ni Will sa kakayahan ng kanyang kapatid, isang sanggol na tila isang superhero. Sa malayong lugar, labis pa rin ang pagkadismaya ni Anton sa kabigwang naganap. Ngunit dumating ang mga tauhan ni Infurio sa kanyang laboratorio at nagsabing inatake sila ng isang nilalang na may kapangyarihan na kasinlaki ng isang sanggol. Dahil dito, pinaghinalaan ni Anton na ang enerhiya ng bulalakaw ay napunta sa isang bagong silang na sanggol at agad siyang nagtungo sa ospital upang alamin ito. Samantala, dinala ni Will si Charlie pauwi. Nang matuklasan niyang marunong nang magsalita ang sanggol, minabuti niyang itago ito sa kanyang mga magulang. Dali-dali niyang isinama si Charlie sa kanyang silid. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga comic books, tinuruan ni Will si Charlie kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang superhero at kung bakit kailangang panatilihing lihim ang kanyang mga kapangyarihan. Sa simula, excited si Will na ilista ang lahat ng kapangyarihan ni Charlie, ngunit bago pa niya magawa ito, nakatulog na ang sanggol sa kanyang kuna. Bagamat puno ng tuwa sa ideya na ang kanyang kapatid ay isang superhero, nagseselo si Will dahil wala siyang kapangyarihan at iniisip niyang magiging suporta lang siya kay Charlie. Habang iniisip niya ito, nagsimula siyang magpantasyang kasama ang paborito niyang superhero na si Flying Muscle. Pinayuhan siya ng karakter na gamitin ang kapangyarihan ni Charlie upang labanan ang krimen habang inaangkin niya ang lahat ng kredito para sa sarili. Sumang-ayon si Will sa ideya. Kinabukasan, matapos mag-almusal, dinala niya si Charlie sa itaas ng gusali kung saan nila itinayo ang isang lihim na base. Binigyan niya si Charlie ng isang kamiseta na may letrang S para sa support, habang siya naman ay nagsuot ng may letrang M para sa master. Sa wakas, pinakiusapan ni Will si Charlie na ipakita ang kanyang mga kapangyarihan, ngunit nagutom ang sanggol at nagsimulang umiyak. Mabilis na kinuha ni Will ang bote ng gatas mula sa kanyang bag at pinainom ang sanggol. Hindi niya alam na sa kabilang gusali ay pinagmamasdan sila ni Anton gamit ang binoculars. Matapos kumain si Charlie, muling hiningi ni Will na ipakita nito ang kanyang mga kapangyarihan. Sa puntong iyon, napansin ni Will ang isang truck na kahawig ng nakita niya noon sa depo. Nagpasya siyang habulin ito, ngunit sa daan ay nasalubong niya ang tatlong bully mula sa kanilang paaralan. Sinubukan siyang bugbugin muli ng mga ito, ngunit lumabas si Charlie mula sa stroller, hinawakan ang ilong ng pinuno ng grupo at ilang ulit siyang ibinagsak sa lupa. Natakot ang dalawa pang kasama at tumakbo palayo. Lalong humanga si Will sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng laban, hindi na nila inabutan ng truck, ngunit binuhat ni Charlie si Will papunta sa kariton at itinulak ito gamit ang kanyang lakas at bilis. Matapos ang mahabang habulan, nakasampa sila sa truck at nagtungo sa isang lihim na base. Sa loob, nagtago sila ngunit dumanang sasakyan sa isang lagusan na agad isinara gamit ang electronic lock. Akala ni Will ay hindi na sila makakalabas, ngunit ginamit ni Charlie ang kanyang lakas at binasag ang pinto ng madali. Sa kabilang bahagi ng lagusan, nadiskubre nila ang maraming combat weapons at mga exoskeleton. Pinaghinalaan ni Will na ninanakaw ng mga magnanakaw ang mga armas at teknolohiya, pero hindi pa niya alam ang dahilan. Patuloy silang nag-ikot hanggang sa makita nila ang isang underground laboratory.
Dahil madilim ang lugar, natakot si Charlie at hiniling na umuwi na sila dahil namimiss na niya ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Will na hindi pa sila maaaring umalis, ngunit sanggol pa lamang si Charlie kaya nagsimula na naman itong umiyak ng malakas. Narinig ito ni na Olaf at ng mga tauhan ni Infio kaya agad nilang sinundan ng magkapatid. Karga si Charlie, tumakbo si Will papalayo at hinanap ang daan palabas. Sa wakas, may nakita siyang hagdan sa loob ng isang ventilation pipe at mabilis siyang umakyat habang hinahabol ng mga kalaban. Ngunit wala pa ring oras para magpahinga, kaya nagtago sila sa likod ng isang basurahan. Salamat dito, naligaw nila ang mga kalaban na kalaunay umatras at bumalik sa kanilang base. Nang makatiyak na ligtas na sila, tinawagan ni Will ang kanyang ama upang sunduin siya. Ngunit muling nagutom si Charlie at umiyak. Naalala ni Will ang isang laro na ginagawa sa kanya ng kanyang mga magulang noong siya'y bata pa, kaya kiniliti niya si Charlie. Sa kabila ng lahat ng hirap bilang nakatatandang kapatid, labis ang saya ni Will nang makitang ngumiti si Charlie, mas naging malapit siya sa kanyang kapatid. Ilang minuto lang ang lumipas at dumating na ang kanilang ama sakay na kotse, pero ngayon ay suot niya ang bagong combat armor. Sa kabila ng mga pagkabigo noon, binigyan siya ng isa pang pagkakataon ng istasyon ng pulis upang mahuli ang nakamaskarang magnanakaw at subukan ang mga bagong armas mula sa bagong supplier ng pulisya. Habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag mula sa himpilan, nakita na raw ang magnanakaw sa isang amusement park. Pagdating nila sa lugar, inalok ni Will na tumulong sa paghuli sa magnanakaw, ngunit tulad ng dati, hindi siya pinakinggan ng kanyang ama at sinabihang manatili sa kotse. Habang mag-isang humaharap ang pulis sa kontrabida, napansin ni Charlie na nalungkot ang kanyang kapatid sa hindi pagsama sa kanya. Upang pasayahin siya, sinabi ni Charlie na ipinagmamalaki niya si Will at umaasang maging kasing talino at kasing tatag niya balang araw. Masaya si Will sa nangyari at nakonsensya siya dahil binalak niyang samantalahin ang kapangyarihan ng kanyang kapatid. Sinubukan niyang sabihin ang totoo kay Charlie pero narinig nila sa radyo ng pulisya na may bomba na itinanim ang magnanakaw sa parke. Sa takot na masaktan ang kanyang ama at ang ibang tao, nagdesisyon si Will na pumunta roon para tumulong, ngunit tumanggi si Charlie dahil sinabi ng kanilang ama na manatili sila sa loob ng sasakyan. Gayunpaman, lumabas pa rin si Will at dumating siya habang hinaharap ng kanyang ama ang magnanakaw na may maskara. Nagdesisyon ang pulis na gamitin ang kanyang baril, ngunit naalala niyang naiwan niya ito sa sasakyan. Tumakbo siya pabalik para kunin ito. Ngunit nakalimutan niya ang mekanismong panangga ng baril at siya ay nakuryente. Nakita ni Charlie ang kanyang amang walang malay at sinubukan siyang gisingin. Sa halip na gamitin ang kanyang kapangyarihan, kinagat niya ang daliri ng ama gamit ang kanyang mga ngipin. Yumapekto ang plano, at nagpasalamat ang pulis sa anak dahil ginayang siya sa tamang oras. Napansin din niyang wala si Will, ngunit wala ng oras na dapat sayangin. Habang papunta sa parke, tinutukan ng pulis ang magnanakaw ng baril at pinakawala ng isang enerhiya na tumama sa kontrabida. Napasandal ang magnanakaw sa mga portable toilet at ang isa sa mga ito ay bumagsak kay Will. Tinanggal ng pulis ang maskara ng magnanakaw at lumabas na si Olaf pala ito, ang assistant ni Anton. Ngayon na nahuli na siya, ang natitirang problema na lang ay ang pag-deactivate ng bomba. Sa nalalabing halos 20 segundo bago sumabog ito, pinahinto ng pulis ang countdown at nailigtas ang buong syudad. Naging tampok sa balita ang kanyang kabayanihan, at nagpasalamat siya kay Charlie sa paggising sa kanya. Samantala, nakalabas si Will mula sa nasirang banyo pero puno siya ng putik at kumalat sa internet ang kanyang mga litrato, kaya't naging katatawanan siya sa lungsod. Sa laboratorio ni Anton, nabasa ng siyentipiko ang tungkol sa bomba at nadiskubre niyang isang panlilinlang lamang ito na isinagawa ni Infio. Ginamit niya si Olaf para magpanggap na magnanakaw habang tinatapos niya ang kanyang plano. Isang araw, sinundan niya si Will pauwi at inalok siya ng tulong para itigil ang pagiging katatawanan at maging isang bayani, sabay abot ng isang card na may kanyang address. Hindi ito gaanong pinansin ni Will. Pag-uwi niya, nakita niyang ipinagdiriwang ng kanyang pamilya ang promosyon ng kanyang ama dahil sa pagkakahuli sa magnanakaw. Ngunit alam ni Will na hindi ito ang tunay na kriminal. Tinangkang sabihin niya ito sa lahat pero walang naniwala. Naiinis siya at pumunta sa kwarto ni Charlie, iniwan ang kanyang bag, at sinubukang tuklasin ang tunay na pagkatao ng magnanakaw. Habang nag-iisip siya, hindi niya napansing ginamit ni Charlie ang kanyang kapangyarihang telepatiko para silipin ang laman ng bag. Sa kasamaang palad, nabasa niya ang plano ng kapatid na pagsamantalahan siya. Nasaktan si Charlie at gamit ang kanyang kapangyarihan,
itinaboy niya si Will palabas ng kwarto. Hindi alam ni Will ang gagawin, kaya umakyat siya sa tagwan sa bubong at muling inisip ang imahe ng kanyang imahinaryong bayani. Sinabi ng bayani na huwag siyang sumuko at kahit wala si Charlie, pwede pa rin siyang tumulong si Anton. Dahil dito, pinuntahan niya ang address at natagpuan si Anton sa isang trailer. Masaya si Anton na makita siya at inalok siyang ilipat ang kapangyarihan ni Charlie sa kanya gamit ang isang potion. Nag-alinlangan si Will pero pumayag din. Ibinigay niya ito kay Charlie at pagkatapos ay nakatulog sila. Nang magising siya, napansin niyang masama ang pakiramdam ni Charlie at hindi ito makapagsalita. Pinagsisihan ni Will ang kanyang ginawa at agad pumunta kay Anton upang ipaando ang potion. Habang ang pamilya nila ay papunta sa isang pagtitipon bilang pagkilala sa kanyang ama, pumunta si Will sa trailer ni Anton, pero ikinulong siya nito. Umalis si Anton sakay ng limo at nagkunwaring tsuper upang isama si Charlie. Nakahanap ng paraan si Will para makatakas at sinundan niya ang limo. Nang makita niya ito, tinawag niya ang pamilya niya, ngunit sinagasaan siya ni Anton at tinangay si Charlie. Sa panahong iyon, nakita ni Will ang tatlong bully at imbes na saktan siya, ibinigay nila ang bisikleta nila para mailigtas niya ang kapatid niya. Pagdating sa venue, hindi siya pinapasok ng receptionist. Samantala, ipinapasa ni Anton si Charlie sa kanyang ama para sa isang presentasyon. Nakita ni Will sa bintana ang plano at pinasok niya ang lugar sa pamamagitan ng kusina. Doon, nakita niya si Charlie sa loob ng isang makina. Nang matapos ang proseso, nawala na ang kapangyarihan ni Charlie at si Anton ay nagbabalak inumin ang likidong may kapangyarihan. Biglang dumating si Infurio at tinanong kung anong ginagawa ni Anton. Nagkunwari ito, at sinamantala ni Will ang pagkakataon para palitan ang lalagyan ng likido ng tasa ng kape. Uminom si Anton at inakala niyang may kapangyarihan na siya, kaya inatake niya si Infurio. Ngunit mahina pa rin siya at tinalo siya ng kanyang kapatid. Umalis si Infurio at sinubukang kunin ni Will si Charlie. Nakita niya ang tasa na may kapangyarihan at halos inumin niya ito, pero naalala niya ang pagsasamahan nila ni Charlie. Ipinainom niya ito kay Charlie at unti-unti itong lumakas. Ngunit narinig nila na malapit nang magsimula ang event, at pipirma na ang kanyang ama sa dokumentong bibili ng mga bagong armas. Pinaghinalaan ni Will na ito ay plano ng tunay na kontrabida at agad siyang nagtungo sa venue. Kinuha niya ang dokumento at nagbantang sisirain ito. Tinanong siya ng ama kung bakit niya ginagawa iyon. Sinabi ni Will na panlilin lang lamang ang lahat ng iyon at itinuro ang may-ari ng supplier bilang tunay na kontrabida. Pinagtawanan siya ng lahat, ngunit nakita ni Will ang lihim na button sa sinturon ng babae. Nang pinindot niya ito, lumabas ang suit ni Infurio. Nagalit ito at tinangay si Will sa ere. Habang banibitawan siya ni Infurio mula sa taas, lumipad si Charlie at nasadyap siya sa oras. Tinanggap ni Charlie ang hamon ng kontrabida at naglaban sila sa ere. Ginamit nila ang mga kampana ng simbahan na parang espada. Sa isang sandali, tinapon ni Infurio ang kampana pero gumawa ng portal si Charlie at bumalik ito sa kanya. Bilang panibagong taktika, tinangay ni Infurio ang mga magulang ni Charlie pero nailigtas sila ng sanggol gamit ang force field. Sinamantala ni Infurio ang pagkaabala ni Charlie at tinamaan siya ng laser. Sa kusina, naghanda ang kontrabida na tapusin siya gamit ang shrink ray. Ngunit nakalabas si Anton at ipinukol ang tray, kaya bumalik sa kanya ang sinag. Naging kasinlaki ng laruan si Infurio ngunit may kapangyarihan pa rin siya. Tinarget niya si Anton pero ginamit ni Will ang power-absorbing machine. Tinulungan siya ni Charlie at pinasok si Infurio sa makina. Nakuha ang lahat ng kapangyarihan nito. Nabihag ng pulis si Infurio at nagdiwang ang lahat. Tinangkang kunin ni Anton ang likido pero pinigilan siya ni Will. Sinabi niya na ang kapangyarihan ay para lamang sa karapat-dapat. Gamit ang hypnosis ni Charlie, binura niya ang alaala ng lahat maliban kay Will. Dahil dito, bumalik sila sa normal na buhay. Ilang araw matapos nito, tinulungan ni Will ang kanyang ina na ilunsad ang libro tungkol kay Charlie, na hindi niya alam ay batay sa totoong pangyayari. Naging matagumpay ito, at lalong naging matibay ang samahan ng magkapatid. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.